friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Radio. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Mayo, 2026 at ika-4 sa buwan ng Julhizza, 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Ms. Noronisa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong na makakasama sa loob ng 30 minuto. BCTR Radyo Natin Carolina Abbas. 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na inahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al-Raiz Coca-Cola Ventures Corporation. Nasa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molibarm. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuhan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. At sa ating ulat panahon, inaasahang maulap at may panakanakang pag-ulan sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at lungsod ng Cotabato. Ang ulan ay karaniwang mahina hanggang sa katamtaman.
Minsan ay may kasamang kulog o kidlat, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Dulot ito ng hanging timog kanluran na nagdadala ng mataas na halumigmig mula sa karagatan. Ang temperatura ay nasa 26 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Ang heat index ay nasa 34 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius. Nasa antas na extreme caution kaya maaring makaramdam ng matinding init, pagkapagod at pananakit ng kalamnan kapag matagal na nakabilad sa araw o gumagawa ng mabibigat na gawain. Ang halumigmig ay nasa 75% hanggang 88%. Napakataas kaya damang-dama ang bigat ng init ng panahon. Ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman. Timog at timog kanluran ay 4 hanggang 10 kilometro per hour. Samantala, dito sa Cotabato City, Maguindanao del Sur, del Norte at Sur, maulap may ulan tuwing hapon, gabi at ang heat index ay nasa 36 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius. Lublang maalinsangan. Sa Lanao del Sur naman, katulad ng lagay na mas malamig ng konti sa kabundukan, ang heat index ay 34 degrees Celsius hanggang 36 degrees Celsius. At sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, maulap, mainit, biglaang ulan o biglaang pag-ulan, posible anumang oras. Ang heat index ay 35 degrees Celsius hanggang 37 degrees Celsius. Labing 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at paalala po sa publiko at sa ating mga karadyo natin na dahil sa mataas na heat index, uminom ng maraming tubig, iwasan ang direktang pagbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurraouf Imakakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa moro. Labing 7 minuto or 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, pinagtibay ng Bangsamoro Parliament Committee on Public Order sa Safety ang isang resolusyon na humihikayat sa pagtatatag ng Bangsamoro Peace Institution Center o sentro ng institusyon para sa kapayapaan. Layunin nito na patatagin ang pagsisikap sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga pagpapahalagang moral, pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang pananampalataya at maayos na pagpapatupad ng mga programang nakabatay sa komunidad sa buong rehiyon. Ang panukalang Resolution number 800 or 800 na inihain ni Member of Parliament Amiruddin Gayak ay naglalayong lumikha ng isang sentralisadong pasilidad at sistema. Dito isasagawa ang edukasyong pangkapayapaan at pagbibigay ng suportang psikolohikal at panlipunan pagsasaliksik.
at mga pagsasanay para sa pagpapatupad ng kakayahan, isasama rin at pakikipagtulungan parito sa mga lokal na pamahalaan, mga samahang sibiko at iba pang kaugnay na sektor. Bukod dito, nakatakdang magsagawa ang committee ng seri ng mga pampublikong pagdinig sa darating na Hunyo. Tatalakayin sa mga pandinig na ito ang mga hakbang ukol sa maingat na pagpaplano sa mga lugar na madaling kapitan ng tunggalian, kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan at pagbuo ng komprehensibong alituntunin para sa pagkontrol at paggamit ng mga baril at bala sa rehiyon. Napagkasunduan din ng committee na magdaos ng talakayan na pangkomprehensya kasama ang Bangsamoro Darulifta, Bangsamoro Human Rights Commission, Philippine National Police at the Ministry of Health. Ito ay kaugnay sa panukalang Resolution number 808 na inihain naman ni MP Attorney Omar Yasser Sema. Ang nasabing panukala ay muling nagbibigay ng gabay ukol sa pagsusuri sa katawanan ng mga nasawi na tinamaan ng baril at naglalayong ihanay ang mga pamaraanan ng pagsusuri sa batas ng Islam at batas sa Republic number 12160. Labing 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, naghain ng panukalang batas si Member of Parliament, Attorney Omar Yasser Sema, na naglalayong magtatag ng isang kompleto at maayos na sistema ng pamahala at regulasyon para sa lahat ng uri ng baril sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Ang BTA Bill number 455, ang panukala ay may pamagat na isang batas na nagtatakda ng pangkalahatang balangkas na administratibo at pangregulasyon para sa mga baril at bala sa loob ng Bangsamoro at naglalaan ng pondo para dito. Layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng malinaw at pagkakaisang mga patakaran sa pagmamayari, paggamit, pag-iingat at pagbebenta ng mga baril at bala sa rehiyon. Bahagi rin ito ng paglalaan ng kinakailangang pondo upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga itinakdang alituntunin at masigurong gagamitin lamang ang mga ito sa legal at nararapat na paraan. Inaasahang makakatulong ang hakbang na ito upang mapataas ang antas ng kaligtasan at kaayusan sa rehiyon, pati na rin upang masuportahan ang patuloy na pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa lipunan. 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, matagumpay na sumailalim sa pagsasanay ang mga kinatawan mula sa iba't ibang pribadong negosyo sa mga bayan ng Kapalawan at Old Kabakan sa Special Geographic Area or SGA, kaugnay na Productivity Enhancement Program para sa mga micro, small and medium enterprises. Ang aktibidad ay sinagawa noong 19 sa buwan ng Mayo taong kasalukuyan sa Moli SGA Field Office Conference Room. Ang PEP ay sinisain sa katuparan sa ilalim ng pamumuno ng Bangsamoro Tripartite Wage and Productivity Board ng Moli. At ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na bigyang kakayahan ng mga maliliit at katamtamang negosyo at suportahan ang pag-unlad ng rehiyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga partikular praktikal na pamamaraan upang mapabuti
ang pagganap at kahusayan sa trabaho. Nakatuon din ang programa sa pagpapataas ng antas ng operasyon at kakayahan lumikha ng produkto at serbisyo. Kapwa para sa mga manggagawa at may-ari ng negosyo. Gamit ang mga mabisang estratehiya at pamamaraang nakatuon sa pagpapataas ng antas ng gawain. Ang pagsasanay ay pinangasiwaan ng mga opisyal mula sa tanggapan ng MOLE SGA sa pangunguna ni Supervising Labor and Employment Officer Mukhtar Makalipat. Siniguro nito ang maayos na daloy ng aktibidad at ang wastong paggabay sa lahat ng kalahok sa kabuuan ng programa. 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this page. Short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay,
na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingile ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan ba pa? Kaadin nakatawang ko na bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito babapak. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele kupon. Mga pagali nami, mga pagkat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay ka dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan at 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Nagsagawa ng pampublikong pagdinig ang public hearing ang Committee on Human Settlement and Development ng Bangsamoro Parliament sa Maguindanao del Sur upang makuha ang pananaw ng mga kaugnay na sektor tungkol sa pagpanukalang batas na naglalayong lagyan ng sistemang solar ang mga proyektong pabahay at palakasin ang kabuuang sistema ng paninirahan sa rehiyon. Sa pamumuno ni Member of Parliament Abdul Basit Benito, binibigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na tirahan at maasahang supply ng kuryente sa mga programa ng pabahay sa rehiyong autonomous or sa BARMM. Binanggit din niya ang patuloy na suliranin sa kuryente sa ilang bahagi ng rehiyon at ang pangangailangang pakinggan ang mga komunidad sa pagbuo ng mga patakarang direktang na makakaapekto sa kanila.
Nagpahayag naman ng buong suporta ang mga dumalong kinatawan mula sa lalawigan para sa mga nasabing panukala. Ayon sa kanila, malaki ang pangangailangan sa abot kayang pabahay, mas maayos na pamumuhay at matatag na mapagkukunan ng enerhiya lalo na sa mga para sa mga mahirap at mga lugar na kulang sa serbisyo. Dinagdag pa nila na makakatulong din ito upang magkaroon ng mas ligtas sa kalagayan sa paninirahan lalo na sa panahon ng masamang lagay ng panahon. Kabilang sa mga tinalakay sa pagdinig ang panukalang batas number 429 na naglalayong magtatag ng kompletong balangkas para sa pamamahalang ng pabahay sa BERMM at panukalang batas number 68 na nagsusulong ng paggamit ng enerhiya mula sa araw sa mga proyektong pabahay o pabahayan ng pamahalaan. Matatanda ang bahagi ito ng serye ng mga pagdinig at nakatakda isagawa ang mga susunod na yugto sa Cotabato City, Basilan at Tawi-Tawi. Tatlumput 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita. Bilang bahagi ng kaniyang agarang pagtutok sa sektor ng edukasyon na pinangunahan ni Chief Minister Abdurraouf Sami Gambar Imakakuwa ang kaniyang kauna-unahang pagpupulong kasama ang mga opisyal at key stakeholders ng Bangsamoro Ministry of Basic Higher and Technical Education mula nang italaga siya bilang concurrent minister ng ahinsya. Ipinakita ni CM or Chief Minister Makakuwa ang kanyang hands-on at result-oriented na pamumuno sa pamagitan ng agarang pagtalakay sa mahalagang operasyonal, administrative at financial concern ng MBSTE upang matiyak na hindi maantala ang paghatid ng mga serbisyong pang-edukasyon sa Bangsamoro. Kabilang sa mga pangunahing natalakay ang preparasyon para sa mga nalalapit na high-level engagement, mga operational at financial challenges ng mga programa ng MBSTE o taking ng mga bagong talaga at na-promote na personnel, implementasyon ng update DepEd grading system at pagpapabilis sa proseso ng permits ng private school. Binibigyang diin ng Chief Minister ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon, mabilis na aksyon at problem-solving approach sa pamahala upang matugunan agad ang mga hamon sa sektor ng edukasyon. Aniya mahalagang maging maayos at responsive ang institutional system upang mapangalagaan ang interest ng mga estudyante, guro at mga paaralan sa buong rehiyon. Tatlumput 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At ang ating radyo natin na balita hatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment at ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al-Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin A. Ali. At hatid din sa inyo ng Virtual Service Center located at Don Romanvelo Street, Cotabato City. At also hatid sa inyo ng Glang Eye Care Clinic at ng Bagua Lying Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bagua Dos, Cotabato City. 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP licensor PB Jawaril at sa aming news head Miss Noruni Samamintal Kusin. Sa aming mga media technician, maraming salamat po sa ating mga avid listeners. At kay Noraida Udasa na dyan sa may Lugay-Lugay area. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa timpila na 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City.
Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na Radyo Natin FM, Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Dahil po sa tulong na binibigay sa atin ni Mr. Ramon January pa lang, tuloy-tuloy na po tayo nagdedredge sa area na yan. At dahil po sa tulungan natin dyan, mahigit 1 metro na po ang nahukay natin dyan. Kaya po, lumalim na ng lumalim yan, dahil dati, napakababaw na yan, katunying Kajiri. Ito parte ng San Juan River? San Juan River po ba itong pinapakita natin na to? Yes, opo, okay. San Juan River po yan. Kasi lahat po ng tubig, dyan sa G. Araneta, dyan po ang tapon. Ang problema po dati, dahil napakababaw na po niyan, dahil sa dami ng basura, dami ng lupa, dami ng putik, konting ulan lang po, napupuno na ho yung San Juan River. So, ang nangyayari, pag napuno yan, wala nang pupuntahan ng tubig, talaga magbabaha na ho dyan. At ang problema pa, hindi lang mabilis magbaha, napakatagal po bago humupa ng tubig. Yun na nga. So, yan po talaga